So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tingnan mo dito natin makikita talaga na naging untouchable itong si Chavit Singson nung siligong po yung presidente nung nakaraan. Kasi po ngayon, nagbigay po ng update. Ito nag-file ng kaso kay Chavit. So, ito yung sabi niya, si Ma'am Ma'am Estelita Dicini Cordero, sabi dito, maraming salamat, Ombudsman Boying, for the first time na-aksyonan ang kaso ni Chavit. Daming kaso kong final doon. Ngayon, aksyon ka agad. Paano mababasura yung mga kaso ni Chavit dati? Ang presidente nun dati si Digong. Isa po talaga, takbo ng bitukan yun ni Digong tsaka ni Chavit Unang-una, kurakot. Pangalawa, human rights violator din yan. Nambubugbog yan di ba? Si Chavit, may balibalitang ganon. Tapos pares pa manyakis. Di ba? So ngayon, tingnan nyo nung panahon pala ni Digong, ang dami palang kasong final kay Chavit. Wala pong ginawa si Martires. Wala rin pong ginawa si Digong. Bagkos, protektan pa pala nila itong si Chavit. Galing, di ba? Dapet. So sabi dito, tingnan nyo to. Ito October 20 pala ito, isang buwan pa lang nakalipas. Sumabit si Chavit. Si Chavit Singson pala ang kinasuhan ng plunder at katiwalian sa ombudsman ni Atty. Estelita Cordero na kababayan nito. Alam niyo kung anong ginawa ni Chavit dito? Nung mayor pala si Chavit, mga kababayan, ang ginawa niya, binili niya yung lupa. Binili niya yung lupa sa kanyang nasasakupan na ang presyo pala nito is 49 million lang. Pero binili niya ng 150 million. So, sobra ng 100 million. Di ba tingnan nyo yung appraisal po ng lupa, 49 million lang. Pero nung niliquidate po yung pera na pinambayad, 150 million. Puta, di pasok nga sa plunder, 50 million po yung di ba? Pag plunder, 50 million, di ba? Abang 50 million, plunder po yun. Alam niyo kung anong masama dito? Puta, matanda ka na nga lang ngayon ka pa makukulong. Di ba? Ngayon pa makukulong kung kailan tumanda. Kasi plunder case po ito Tandaan nyo itong kaso po na ito, matagal na itong final. Paulit-ulit itong pinasail. Hindi lang po talaga ito mag-proceed kasi nga po, ang presidente si Digong. Tapos, si Martires, yung ombudsman natin. Chavit Singson, Pablito, si Nidad, Senior, tas 11 sila, This is related to the alleged, this is related to the alleged abnormal purchase of a property of the municipality of Narvacan, worth 149 million. Based on the zonal valuation, it's only 49 million. So, sobra talaga ng 100 million. So, saan napunta yung 100 million? Diba? So, ngayon, ang malupit ngayon dito, tinanggap na po ng ombudsman yung kaso. Yan meron ng may criminal case number Umabot na po dito sa punto na to na meron ng criminal case number. Ibig sabihin nito, mga kababayan, sasagot na po si Chavit. Kung dati mga streetwise, pag kinakasuhan si Chavit, naharang, ngayon po sasagot na po si Chavit for the first time. So ito ang dami pala nitong kanasuhan, Chavit Singson, respondent. Si Estelita Cordero. Dami pala din ng nakakasuhan dito. So, kitang-kita naman dito, plunder case po ito. So ngayon, alam niyo malupit dito. Ito na, the respondent are directed to file their respective counter affidavit in the above entitled case together with the affidavit of their witnesses and other supporting documents, if any, within 10 days from receipt of this order in 3 eligible copies addressed to this bureau. So, actually, ito na yun. Umusad na po yung kaso. Kasi pinapasagot na nga po si Chavit. Yan yung counter affidavit niya. So, ganyan po kasi mag-file ng case. Mag-file ka ng complaint. Tapos, papasagutin po ngayon yung kino-complain. Yung respondent. So, ang alam ko, 2 sagutan po ito. So, malamang mga ilang buwan pa to. Mga 3 buwan o 4 na buwan.
Kasi mag-MR pa yung mga yan eh. Sigurado yon. And then mga babayan, alam nyo, kapag mayroong probable cause, alam nyo mangyayari dito? O, arrest warrant po kasunod nito kasi nga po, non-bailable case ito. Ito po yung mga bagay, no, panaputang na dati, no, ang pakaramdam kasi dati ni Chavit, napaka-untouchable niya. Eh ngayon, nakahanap siya ng katapat ngayon. Puta, actually, maraming kaso si Chavit eh. Marami siyang kaso eh. At karamihan nga po dito ay na-acquit nung panahon nga po ni Digong. So ito makalulusot to kasi bago to eh. Kasi naging mayor pa pala si Chavit noong 2019 hanggang 2022. O nag-last term pa siya. Oh. So sabi pa dito, Lander complaint filed versus Chavit Singson over overpriced property. So yan si ma'am. Yan ma'am ha, ingat-ingat po kayo ma'am ha. Kasi tandaan nyo, rin kayo, isang lugar lang kayo ni Chavit. Ako. A plunder complaint has been filed before the Ombudsman against former Narvacan Ilocos Sur Mayor Chavit Singson. So, naging mayor, naging governor, no? Si Chavit. At ito yung reklamo niya, no? Merong video dito eh. So, dito po sa video po na ito, no, sinabi nga po ni ma'am na yung nag-file ng kaso na matagal na pala ito, panahon pa pala ni Digong. So, hindi talaga ito matuloy-tuloy kasi nga po, makasabot daw si Digong tsaka si Chavit. Magkakabuat po sila. Ngayon lang po Lalong-lalo na kasi magkasabot daw po sila. Oh. Lalo na nung panahon ni Duterte. Magkakabuat po sila. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na inuro itong mga kaso nito kasi alam namin, si Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng sapat na parusa at si Chavit dapat lang mapinagwon ng habang buhay. Grabe yun, no? Ilang taon na ba si Chavit? Hanapin ko nga. Chavit Singson. Chavit Singson age. Singson age. Ilang taon si Chavit? 84 years old. Pati na nyo, ha? Walang nga na yan. Si Chavit, mga kababayan, 84 years old na pala. Pero kung kailan siya tumanda, saka pa siya makukulong habang buhay. Kasi, sa tingin ko, ito yung first time na makakatigim ng kulungan si Chavit. Kung sakali, kung sakaling matuloy. Kasi tandaan po natin, we're talking about 100 million pesos. Sa 100 million pesos, pasok na pasok po yun, swak sa banga po yun na plunder. So, sabihin nga natin, no, na ito nga po yung unbailable case. Ang mangyayari kasi dito, habang dinidinig yung kaso, nakakulong po siya. So, tingnan mo yun, 84 years old ka na. Kung kailan ka pa tumanda, saka ka nakatikim ng kulong. O, samantalang kung pagbintangan mo si Presidente na sinasabi mong alam nyo, nakakatawa dito. Nagbigay po ng ebidensya si Chavit Singson na magnanakaw daw yung Marcos. Alam nyo ebidensya niya? Guinness Book of Records. Oh. Si Marcos daw po, sangkot daw po sa plunder case ni Napoles. Alam niyo ebidensya niya? Yung final na complaint ng mga anti-Marcos na hindi man lang umabot sa ombudsman. Na hindi man lang ito tinanggap ng ombudsman para mag-proceed yung kaso. At nangyari yun, panahon pa ni Pinoy. So, paano yun? Diba? So, ibig sabihin nun, naninira ka lang. And totoo pala, ikaw pala magnanakaw. Dalawa lang naman yung binibintang ni Chavit kay Presidente Marcos eh. Yung una nga, yung Guinness Book of Records, alam na po natin debunk. Debunk na yun, binurangan ng binurangan ng Guinness yung sa website nila yung nakasulat doon, di ba? Tapos yung pangalawa, may nag-file po kasi ng kaso kay PBBM. Actually, di siya kaso, complaint pa lang. May nag-file ng complaint kay PBBM, mga anti-Marcos na kabataan ito, noong 2015 sa Ombudsman. So yun, panahon po ni Pinoy yun. Panahon pa ni Pinoy Aquino yun. So ito na nga po yung pagkakataon para siraan ni Pinoy si PBBM. Kasi di ba tatakbong vice presidente si di ba? Si PBBM noon, kalaban si Lenny.
Pero kahit ganun po yung nangyari, kahit na si Pinoy na nga yung presidente, hindi rin po nag-proceed yung kaso. So, anong ginagawa ni Chavit doon? Anong klaseng ebidensya yung sinasabi ni Chavit na magdanakaw si Presidente Marcos? Oh. Ano ba? Dalawang lolo maghihibas ng reyas. Baka katulad po sila ni Digong eh. Actually, di ba, si Chavit meron siyang aligasyon na nambubugbog daw. Di ba? Hindi niya naman kaya mambugbog. Nagpapabugbog sa mga bodyguard. Di ba? Ayun eh, ay nang bali-balita lang eh. Di ba? Tapos si Digong pumapatay ng tao, di ba? Para si human rights violator. O, para sa magnanakaw. Para sa plunderer. Diba? At ang malupit dito, para sa silang manyakis. Walang yan talaga, no? Same itlog flocks together. Yung inciting to sedition, parang to follow pa ata yun eh. Di ba? So, good job po ito kay PBBM sa totoo lang, no? Good job po ito kay Ombudsman Rimulya na itong mga nagdiyos-diyosan dati na akala mo hindi po na natin mapapanagot, eh ngayon nga po posible nga po mapanagot na nga po sa batas ng Pilipinas. Na hindi po katulad ng panahon nga po ni Martires tsaka ni Digong. Tignan nyo ano panahon ni Digong, di ba? Lahat ng mga magnanakaw, pinalaya. Tignan nyo kung gaano ka-unfair ito eh. Noong panahon po ni Digong, yung mga sangkot po kay Napoles, pinalaya. Di ba? Kayo ba maniniwala ba kayo na si Napoles lang mag-isa nagnakaw ng pera? Sino ba nakulong ngayon? Si Napoles lang ah. Tsaka ibang mga pipitsugin. Niniwala kayo na walang kasabot na senador? Niniwala kayo na walang kasabot dito ng mga congressman? Si Napoles lang talaga yung mastermind? Oo. Kaya, sabi ko sa inyo, ganyan po tayo binaboy ni Digong. Oo. Ayun ko ba, corruption advocate daw, pero puta napalaya pa yung mga sangkot kay Napoles. Nagnakaw pa ulit. Oh, ito po yung mga bagay na hindi po maintindihan po ng mga bobong mga DDS eh. Kung paano po binaboy ni Digong ang sambayan ng Pilipino. No. So yun mga babae, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa kakahinatnan nga po ng kaso ni Chavit. Na ngayon, mukhang matutuluyan ata talaga, no? Walang sinasanto si Boying Rimulya. Tinan natin, baka mamaya pag nakapag-usap ata ng under the table o kaya patago, tinan natin. Pero ang maganda nga po dito, proceed na po yung kaso. Di ba? So yun na, so kayo ba, naniniwala ba kayo na mapapanagot dito this time itong si Chavit Singson? Yun, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat. Siyempre, yung Steam Replay. So, pa-like, pa-subscribe, di makalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay?